everyone. Good morning, good afternoon, good evening kung saan ka mang bahagi ng mundo ngayong gabi. Okay, so excited na ba kayo? Kung excited na kayo, pa-type naman po 11111. Kung excited na kayo, pa-comment naman sa ating comment section ng 1. Ayan. Para excited, makita natin kung totoo excited and excited na po ang lahat. Alright. Okay. And of course, pa-mention niyo po yung inyong mga kaibigan na mga OFW. Kasi po yung magiging guest po natin ngayon is all the way pa talaga from Hong Kong, no? Isang OFW from Hong Kong na nagkaroon ng magandang kwento because of We Evolve. So, pa-mention niyo po yung mga kaibigan ninyo na mga OFW na gusto ninyong matulungan na kumita din ng additional source of income through our business. Malay mo, kapag ka narinig niya yung kwento ng ating guest ngayong gabi, ma-inspire, ikaw pa yung maging channel of blessing para makapag-start siya ng business, di ba? So, pwede niyo po silang i-mention dyan sa ating comment section para po mapanood nila yung ating episode ngayong gabi. Okay? So, I think hindi ko na patatagalin kasi mga excited na kayo. Ang dami ng 1-1 ni Lucky Lou. 1-1-1-1. Oh. At yun na nga, alam ko, excited na kayo na matuto, ma-inspired, no? At madagdagan ang inyong kaalaman sa pagninegosyo kasi alam ko may mga tips na ibibigay itong ating guest ngayong gabi. So stay tuned, samahan nyo kami hanggang sa huli. So, wag nyo kami iiwan. Let's learn together and be inspired together para sabay-sabay tayo mag-take action sa ating ginagawang negosyo. Alright, so hindi ko na patatagalan. Yung makakasama natin is a former English teacher at nakatapos siya ng Bachelor of Secondary Education, elite top earner, staki siya ng Hong Kong, overseas Filipino worker for 11 years. Okay, let us welcome si Coach Abby. Palakpakan naman po natin sa ating comment section. Palakpak, palakpak! Ayan, Thank you po, Coach Ma'am Abby. Rosie. Good evening Hello. po. Good evening. Kumusta ka dyan? Kumusta po? Medyo Kinakabahan? nanganga pa po, Ma'am Rosie, kasi kahapon lang po ako dumating dito. Tapos, parang tama yung timing kasi medyo nakapagpahinga po ako. Ang sakit po sa katawan and then yung init, sobrang bago po tayo nag-start, nag-take po ako ng paracetamol dahil sumasakit yung ulo. Pero thanks be to God dahil nakapag-start na po tayo and excited po ako. Excited. And Coach thank you Abby po sa mga viewers natin ngayong gabi. Thank you po, Ma'am Rosie. Yes, you're welcome. Excited sila na marinig yung kwento mo kasi some of those who are watching right now are also OFW. By the way, saan po kayo ngayon? Currently, saan po kayo? Yung lugar niyo po ngayon? Actually po, Ma'am Rosie, nandito po ako sa Cagayan Valley, dito sa may Solana, town ng Solana. And nandito po ako sa isa kong bahay. Wow, maraming bahay yan. Rosie. Hindi ko pa po nasisilip yung pinakaunang bahay ko. Siguro po, by schedule na lang na kung kailan po ako pupunta doon. Thank you po. Na may pagpipilian tayong bahay. Okay. Baka po may mga gustong batiin. May mga kakilala ba kayo dyan sa mga viewers natin? Yes, na gusto niyo pong batiin? Nandito po lahat ang mga taga Hong Kong. Wow! Mga readers po natin. At the same time, ang mga customers po natin ng mga products ng We Evolve. Nandito rin po sila, Coach Richie, Coach Lucky Lou, Coach Luisa, and yung panganay kong anak na si Sarah kasi sa apartment na po siya nag-i-stay, Ma'am Rosie. And sa lahat ng mga ito si Coach Rose. Hello po, Coach Verlin. Lahat po, si Coach Magno. Natutuwa po ako makita kayo. Yung pangalan nyo pa lang po, makikita ko, nagpapahiwatig na nandun na yung support nyo. So, We Evolve sa akin. And yun po, ngayon pa lang, nagpapasalamat ako. Samahan nyo po kami hanggang sa huli. Thank you po. And parang kailan lang, no? Parang our last episodes, last month,
Kayo po ay nasa Hong Kong, habang kami naman nagla-live, kayo po yung nagko-comment. Pero ngayon, kayo naman yung kasama namin sa screen. Tama Yes, po ba? ma'am. Ah, How do you feel? I feel it's an honor, Ma'am Mm. Rosie, dahil sabi ko, ano kaya ang pakiramdam ng isang kinakausap ng mga BODs or ng mga staff habang i-share yung buhay mo. So sabi ko, I hope Yes. one day I can. So sabi ko, Yes. parang narinig po yata ni Ma'am Rosie. Sabi ko, and this is it. So sabi ko, siguro pag makauwi na lang ako, and sa parang coincident, Ma'am Rosie, na nandito na tayo ngayon. Napakabilis po ng panahon. Thank you po. At Yes. marami nang excited doon na Yes, makinig po, Ma'am totoo. Rosie. Yes. Yes. So, totoo pala yun. When you pray, God will answer, no? Kasi nag-pray ka na sana ikaw din ma-share mo yung kwento mo dito sa ating We Business Hour. And now you're here. Andito ka na. So, thank you so much. At marami tayong i-inspired ng mga tao ngayong gabi. Handa ka na ba? Yes po, handang-handa na po, Ma'am Rosie. Handa na. Alright. Yung ating Opo. bang mga viewers handa na, si Ma'am Annabel, from Australia pa yan, ha? So, meron tayong Hong Kong, Australia, saan pa yung KSA? O, di ba? Merong Bohol, may Davao, si Harl Paferma. O, taga saan po to? Ayan, ang dami. Alright, so I think you're ready and our viewers are also ready. So, let's go na. Tuloy na natin to kasi para kumbaga, this is a legal marites, no? Kumbaga, legal na pag-uusapan yung kwento ng buhay mo kasi ikaw mismo yung magkukwento sa amin. Okay? So, the first question would be, tell us po, sabihin niyo po sa amin, ikwento niyo sa amin kung sino po si Coach Abby. Ako po ay isang ex-teacher, English teacher, Ma'am Rosie. Bago ako nakipagsapalaran sa Hong Kong, um, bago po ako nagturo, maaga po akong ikinasal. Maaga po nagkaroon ng pamilya. May mga anak, 2 po yung anak ko. And then, so that time, nung nagturo po ako sa isang private school, high school po yun, sabi ko habang nare-realize ko na yung sinasahod ng isang teacher, hindi naman po siguro lahat, not enough para masustain ko yung needs ng mga anak ko, lalo na habang lumalaki din yung gastusin. So, ayun ma'am, naranasan kong nagturo sa isang private school. So, I decided na mangibang bansa, makipagsapalaran. At after that, Ma'am Rosie, uh, nung 2 years pa lang ako sa Hong Kong, so sabi ko, na nandun pa rin yung chaos, yung kumbaga hirap ng isang OFW, nandiyan lahat yung pangungulila sa pamilya, pero ang pinaka na-realize ko sa lahat ay bakit ako nag-abroad. Bakit ko iniwan ang isang pagtuturo kumpara sa isang pag-abroad? Medyo mataas-taas yung sahod ng isang OFW. Pero na-realize ko, Ma'am Rosie, na it's not enough again. So, andun yung parang, the question is, may kontento ba ang isang OFW para sa isang sahod lang na kumbaga parang ikaw na ang breadwinner kahit na sabihin natin na may halimbawa mister mo may work, still not enough. So, yes ma'am. So after that po, Ma'am Rosie, nakilala ko ang We Evolve. So, yun po. Nag-start okay. po. So, I think yes po. So, meaning to say, from a teacher, nag-stop kayo, tapos nag-OFW kayo. So, Yes, yung ma'am. transition, no, kumbaga, sa Philippines, professional ka eh. May pinag-aralan ka. Tapos, pagdating ng Hong Kong, I don't know, ano po yung trabaho niyo sa Hong Kong, ma'am? Ito yung isang medyo kailangang ibaba, Ma'am Rosie. Ang ego.
Oo. Pagdating Ang kasi sa ego. Hong Kong, opo, pagdating kasi sa Hong Kong, ang magiging work lang doon ay isang domestic helper. So, mag-i-stay ka sa loob Mm. ng bahay Yun ng boss mo. And sa other part, kung ikaw ay Hong Kong resident, pwede kang pumasok sa restaurant, pwede kang pumasok mm, sa offices. So, yun mm. po yung pagkakaiba ng isang domestic helper at saka sa isang OFW na Residence. resident. Opo. So, Kayo po ay same kami ng residence na? OFW. Hindi po. Kayo po ba hindi pa? So, Hindi ibig po. sabihin, ang ano ba tawag nila? I have many friends kasi in Hong Kong, so they call themselves kunyang. Ano yung kunyang? Ang kunyang po, ang tawag ay pangkalahatan na isang worker. Ang kunyang Okay. sa Cantonese term po, ma'am, ay helper. Bali, kapag Okay. tinawag ang isang Pilipina na Mm. helper, nandun pa rin yung Philippine yan. Ay, Philippine Ah, kunyan. Opo. Kasi Philippine ang kunyang. pinaka-word term ng kunyan ay isang worker. Baka hindi pa po alam ng lahat, Okay. no? Ng mga viewers Alright. So, natin. naririnig ko kasi yan. Opo. Oo, opo. Kunyan is a worker. Oo. Yun po, Ma'am Rosie. Yeah. Kasi sa 2 years niyo nung 2 years kayo sa pag-a-abroad sa Hong Kong is na-realize niyo 'no, na hindi yung kinikita niyo dito sa Pilipinas hindi sapat kaya kayo nag-abroad. Ngayon na OFW na kayo, yung kinikita niyo hindi pa rin sapat kasi Yes, na-realize niyo yung ma'am. mga anak niyo, yung mga gastos. So that's when our next question jump 'no, bakit ka nag-join sa WeEvolve? How come? Paano ka pumasok sa WeEvolve? Eh, napakagandang tanong po, Ma'am Rosie, ano. Actually, ako po ang naghanap ng opportunity para makilala si We Evolve. Wow. One time, one of my friend in Facebook posted the products, one of the products sa We Evolve. So sabi Mm. ko, ako yung taong hindi makontento na i-spend ko yung time ko sa pangingibang bansa and then just waiting for the salary, for the monthly salary. So sabi ko, Mm. parang may kulang pa sa akin. Parang kaya ko Mm. pang maghanap ng pwede kong gawing extra income. So, Mm. nung may nag-post na naghahanap ako ng pwede kong maibenta, nakita ko ang mga posted ng aking upline na ang dami niyang pera with the Renew Soap. So that time, naghahanap po talaga ako ng pwede kong maibenta. So, nag-try po Mm. muna ako ng ilang piraso just to make sure na okay sa akin kasi number one na meron akong skin allergy, Ma'am Rosie. So, hindi din okay sa akin na magbebenta ako ng mga products na hindi okay sa lalo na yung may mga allergies din na katulad ko. So, nag-try ako, Ma'am Rosie, ng products na Renew Soap and then binenta ko yon. Nung nakabenta po ako ng Renew Soap, doon ako na-excite kasi parang itinaya ko rin yung pangalan ko ng pagbebenta ko Mm, sa mm. Renew Soap dahil Mm. sabi ko dun sa customer ko, kapag ito ay hindi naging okay sa'yo, i-add mo ako sa Facebook, i-chat mo ako, or i-post mo ako, balikan mo ako next Sunday, and then pwede kong ibalik yung pera na pinambili Pera, mo yeah, ng yung pera. products. Mm. So, yun yung parang Mm. itinaya ko, na parang sure Hmm, ako na yung products na ito ay maganda. So, doon po ako maganda. nag-start, Ma'am Rosie, Yes, na wow. dahil po sa So, products. dahil sa product, so hindi ka talaga in-invite, kumbaga ikaw yung naghanap ng opportunity. Yes, ma'am. Dahil kapag Wow. ikaw ay isang tao na marami kang pangarap para lalo na sa mga anak mo, ah, Mm. hindi mo na kailangan na i-motivate ka ng ibang tao. Kailangan mo lang tingnan yung sitwasyon Totoo yan. ng pamilya mo at kung may laman Seryoso ba mo. ang bulsa mo. Oo. Yes. Ba, Ma'am Rosie? Yun Yes, po, doon ako precisely. nag-start. Doon Enough po ako kumbaga, nag-start. yeah, enough na motivation na yun. Oo. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so yun na nga. So let's go to yung question number 3 natin, parang sakto 'to, eh. Paano niyo ginawa ang business sa Hong Kong? Kasi siyempre
as nasa bahay kayo, nagtatrabaho kayo, paano niyo ginagawa yung business sa Hong Kong? Kanino kayo nagbebenta? Mga Pilipino ba? Mga lokal ba yung binebentahan ninyo? Gano'n. Ah, napakaganda po ulit ng pagkakataon, Ma'am Rosie, kasi alam mo bang magandang sumagot sa mga questions lalo na kapag ginawa mo mismo. Kapag ginawa mo Yes, mismo yes, experience. yung Oo. mga na-experience mo talaga yung lahat ng itatanong sa iyo eh. Hindi mo na Mm. kailangan gumawa ng script para Yes. para ikwento kung ano yung bakit ka Mm. nandiyan kay We Evolve at bakit mo patuloy na minamahal si We Evolve, no? Ah, Mm. Napakasimple lang po, Ma'am Rosie, kasi every Sunday lang naman po ang day off namin. Yung alam Mm. mo po yung pang-market na bag ko, may recycle bag Oo, at oo. meron po yung bag na para sa harapan, yung pang-wallet, pero ang pinipili ko po yung medyo makapal na Mm, parang bag na mm. maliit. Nandun na po yung Mm. Renuso, nandun po yung Colabus, nandun po yung ibang products natin. So, ako na yung unang nag-a-approach, Ma'am Rosie, kasi ako po yung Mm. nagbebenta. Ako yung Mm. nag-approach sa mga tao at hindi ko ikinakahiya na nag-start akong mga labit sa mga customers ko at kausapin. Mm. And so sabi ko, saan ako kumukuha ng lakas ng loob para gawin? I always motivate myself na kailangan mo munang kumilos, kailangan mo, kasi ito yung gusto mo eh. Gusto mong magbenta. Mm. Wala Yeah. ka sa buhay ng isang teacher. Nandito ka sa buhay na nasa abroad ka at kung gusto Yes. mong magkaroon ng earnings, extra earnings or more earnings, kailangan mong gumawa ng paraan na yung bang Totoo 'yun. pagdating ng panahon, sarili mo mismo ang sasabihan mo na, I did it. It's because of Yes. yung bang mapagpasensya ka, kahit na anong Mm. sasabihin sa'yo ng tao. Minsan po, Ma'am Rosie, Mm. may nakasalubong po ako sa McDonald's, sa place po namin, hawak-hawak ko po ang isang timba. So sabi po, Mm. "Ma'am, 'di ba ikaw po yung teacher ng anak ko?" So sabi ko, Mm. para pong bigla akong nanliit, 'di ba? So sabi ko, Mm. "Ay opo." Sabi ko, "Opo, ako po siya. Ako po yung English teacher ng anak mo." So ayun ma'am, and then nandoon yung ano, so sabi ko sa sarili ko, kapagka ipagpapatuloy ko yung ego na mataas ako, na ay, bakit ko gagawin ang magbebenta? Eh, teacher ako sa Pilipinas. Wala po ako sa Mm. Pilipinas. So, ayun ma'am yung naging maganda. Bakit ko ito na pinapatuloy si We Evolve? Dito ako nagkaroon ng parang contentment sa buhay. Yeah. At Mm. masasabi ko rin po siguro, Ma'am Rosie, na the way how I smile in front of the Mm. camera ay parang, kumbaga, yung bakasyon ko na lang po ang isa kong example, Ma'am Rosie. Wala akong, yung bakasyon kong ito ay just for like my freedom na Mm. magagawa ko yung gusto ko at pwede ako magsabi sa amo ko na pwede ba akong umuwi even no pay, no work? Sabi kong gano'n. Kasi alam kong meron akong aasahan. And Mm. kahapon po, Ma'am Rosie, hindi lang po ako sa Hong Kong nag-a-approach ng mga tao. Yung mga taga Hong Kong po, from airport pa lang ng Hong Kong, Mm. Mm. sinamantala ko na po na nag-share ako ng mga products. At pagdating po dito, Ma'am Rosie, airport pa lang Hmm. po, sinalubong sa akin si Colabus, si Rinyo Soap, tsaka si Erase. Mm. Marami po Bitbit akong mo na. nabenta. Opo, marami po akong nabentahan. Pagkalabas ko po, hindi ko pa po nakukuha si luggage ko. Kinuha ko na yung mga products. So, sabi ko, Lord, thank you so much. Dahil kahit saan Yes. ako, pwede ako makapagbenta. Kasi hindi lang sa maganda mong ibenta, ma'am eh. Pwede mo lang siya Mm. ilagay sa bag mo. So, napakadali. Mm. At saka, madali mo siyang maibenta. It's because nakikita naman sa akin
lalo na sa Colabus at lalo na sa sabon, na ipapakita ko yung mga experience ko sa mukha ko, sobrang daming pimples na halos gusto ko lang laging nakamas. Gusto ko lang po laging nakamas dahil sa mga pimples ko. So yun po, Ma'am Rosie, na ginagawa ko po ang We Evolve Monday to Friday, selling yan. Selling ako. Selling. Pag uwi ko po sa bahay, I have the chances na makapag-network through my mobile phone. Doon ko po sila kinakausap. Doon talaga ako nag-i-spend ng time. And ito, time management. Time management, Ma'am Rosie, kasi mahilig ako magsulat. Ang sinusulat ko kung sino yung mga kakausapin ko. Opo, ano yung gagawin ko, and kapag halimbawa darating yung 11 o'clock, magtatrabaho ko ng konti para sa bahay ni amo. At kapag hanggang 2:00, okay na ulit po ako, babalikan ko po ulit yung mga pinoprospect ko. So wala po akong sinasayang na oras na kumbaga parang, ay, napaka-aloof naman ni Coach Abby na kausapin dahil napaka-busy. Hindi po. Kumbaga parang ini-spend ko lang po yung time ko na kumbaga parang ginagamit ko siya sa may mga katuturan na bagay. Dahil ang mga panahon ay hindi natin maibabalik. Totoo Dahil yan. hindi habang buhay nasa Hong Kong po ako. Hindi habang buhay malakas ako. Hindi habang buhay na nandyan yung pagkagusto mo sa ginagawa mo. Dumarating kasi yung moment na tatamarin ka. 'Di ba, Ma'am Rosie? Totoo. Dumarating yung time na tatamarin ka. So wag mo nang hintayin yung time na tatamarin ka. Kapag may nagbigay sa'yo may nagbigay sa'yo ng opportunity, tingnan mo, walang masama na i-check mo muna yung background, walang masama na mag-isip ka muna, pero wag mong patagalin. Kung may taong naglalapit sa'yo ng magandang opportunity, hindi masama ang magsumubok. So, yun po, Ma'am Rosie. Thank you po sa tanong. Totoo yun. Alright, thank you. Grabe, no? Ang dami kong napupulot na aral at nag-a-agree si Coach Melissa o even Vivian. Vivian watching from Papua New Guinea. Hi, Vivian! Alright, so eto naman yung next question natin. From Papua New Guinea, how are you? Okay, yung next question naman natin is, ano naman po yung impact? Though na-mention nyo na ng konti yung impact ng We Evolve sa buhay ninyo, but this is about personal and financial. Personally, Ma'am Rosie, ang dami kong binago sa buhay ko. First thing is yung mindset ko. Sa personal na aspeto ni Abby ay dati isang suplada na bakit ako magbebenta or bakit ako ganito, ganyan. Pero pag dumarating yung moment na inisip mo yung as in future, kailangan mo talagang gawin yung bagay na hindi mo pa nagawa before. So, doon ako nag-focus sa bagay na pwede kong gawin. Na pwede kong i-enjoy na walang pressure sa sarili ko. So, unti-unti kong ginagawa, binabago ko yung mindset ko na walang magbibigay or walang ibang magbibigay sa'yo ng pera or tulong kundi ikaw mismo. So, kailangan mong gumawa ng bagay para may mabago sa buhay mo. And dumating yung, kasi Ma'am Rosie ay hindi agad-agad eh. Hindi mo agad-agad mabago, lalo na ang lifestyle mo. Lalo na ang earnings mo. The more na nagkakagusto ka sa mga bagay na gusto mong bilhin, nagkakaroon ka lang ng chances na kung wala kang extra income, nagkakaroon ka lang ng chances na kainggitan mo yung ibang tao at dumarating yung moment na baka ipangutang mo pa. Dahil sa pagkagusto mo sa mga bagay na wala ka, pero paano mo makukuha kung wala ka nga? 'Di ba? So sa financially, Ma'am Rosie, ito po yung mas nagiging maganda sa ginagawa ko
sa Hong Kong na Mm. sabit dito, may dala pa akong Ayun, nawala. ako Teka. sa shoulders. Hello, So, nawala talagang si Coach tiniis ko Abby. po. Teka lang ha. Okay, ayan, balikan na po. Okay. Okay po. Talagang tiniis ko po sa una, Ma'am Rosie, na bit-bit ko, dalawa, sa bag meron ako. Mm. Talagang nagbebenta po ako sa Hong Kong, hindi ko ikinakaya. That was 2 years ago. So, kasi nagsimula ang We Evolve, Ma'am Rosie, products pa lang napakaganda na eh. Products pa lang. Mm, At ang totoo. Complan, Yes. Ma'am Mm. Rosie, wala kang pressure. Walang pressure na nangyayari Mm. sa We Evolve. At ang products, Mm. bukod sa maganda, Mm. napaka-affordable. Biruin mo ang ating mga food supplements, 60 capsules, good for 2 months, at yung ating WC, Yes. at ang ating probiotics. Talagang naipupush ko po, Ma'am Rosie, dahil first of all, doktor yung amo ko. At lahat ng Wow, mga kaya pala. products natin, at ang Mm. lahat ng mga products po natin, pinapacheck ko sa kanya. That's why sa Hong Kong po, malakas ang loob ko. Malakas ang loob ko Wow. dahil they know na may business ako. Mm. At ang maganda, Ma'am Rosie, ay yung bang tinuturuan din nila ako paano ako makapag-save ng mga Mm. earnings ko. So, eto na, Ma'am Mm. Rosie, Mm. noong kumikita ako lalo na sa sellings, ang sarap po magbenta. Dahil sa sellings pa lang, lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa. Hindi lang po Hong Kong. Bakit? Mm. Dahil ipapasok po natin, Ma'am Rosie, ang pagiging stackis ko. Mm. Hindi po ba ang pagiging stackis, meron kang discount aside from member ka? Member, Diba? So, yeah. yun yung pinaka-good benefits eh. Kung talagang gusto mong magbenta, pasukin mo, stackis. Hindi lang member. Pero yung Yes, yes. pagkakataon ngayon, sa version 2, imagine, 7 heads yung 7 heads yung silver, bilhin mo lang yung 7 heads na yun, 33,000 mahigit, stackis ka na. And naka 7 heads ka. Pero nung ako, Ma'am Rosie, nag-start ako, stackis lang. Pero nung tinuruan akong mag-network, sabi ko, may iba pa palang way of earnings Yes. sa We Evolve. Mm. Hindi lang pala pagbebenta-benta. Oo. Kung dito, sa pagbebenta, nag-e-enjoy na ako dahil sa retailing. Kasi, Ma'am Rosie, bakit ako nag-e-enjoy? Sasabihin ko yung totoo sa mga viewers, ay peso to dollars. Iko-convert mo, malaki po ang kitaan. Next, ilalagay po natin si stackis. So, two ways of earnings na po yon. Stackis ka, plus retailer ka, member ka, pangatlo na, at sa version 2 po natin ay binary. Diba? Binary, So, yeah, the binary. Binary. And hindi lang sa personal ko, ma'am, yung nabago sa akin. Hindi lang financial yung nabago sa akin, pati po yung spiritual. Wow. Mas lalong lumalim yung yung paglapit ko kay Lord. Dahil po, alam mo pa, Ma'am Rosie, Lord, sabi ko, kung ito, si We Evolve, ay talagang para sa akin na gagawin kong negosyo, kayo na po ang bahala na magbigay sa akin ng guidance kung ano yung dapat kong gawin. Kung may mali sa mga ginagawa ko, siguro hindi ko tinatamasa yung mga bagay na meron ako. Ma'am Rosie, last year lang po ito, nag-set po ako ng goal na magagawa ko kayang i-save ang monthly salary ko kahit man lang 8 months na may i-save ko yung salary ko.
Tinignan ko, Mm. Ma'am Rosie, sa 1 month, nakakuha ako. Saan ko kinuha yung tuition fee ng mga anak ko? Saan ko kinuha Mm. yung allowance ng mag-aama ko? Sa selling lang po. Sa ating network, Mm. sa We Evolve. So sabi ko, Lord, Mm. maraming salamat. Dahil ngayon, naisa-save ko yung sahod ko. Mm. Hindi po ako nakampante, Ma'am Rosie. No? Sa first month, hindi ako nakampante. Abi, kailangan mo lang ituloy. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, kailangan mo lang ituloy yung ginagawa mo. Baka mas meron pa na maidadagdag. Mm. Mm. So, minsan po, sabi ko po kay Chairman Roy, Sir, ganito po. Ako po mismo, Ma'am Rosie, lumalapit sa BODs natin, sa mga leader, mga uplines na kahit hindi ko uplines, kasi goal ko, gusto ko pang matuto. Hindi Mm. ko hinayaan na, Abi, ito lang, hanggang dyan lang, yung learning na meron ka, yan lang. Kasi po, Ma'am Rosie, masasabi ko, sa We Evolve na ginagawa ko, Mm. hindi po daily na may malakas na benta. Hindi po every Sunday malakas ang benta. Okay, Abi, anong Mm. ginawa mo? Anong ginawa mo? Kasi, bakit hanggang ngayon, boses mo palang excited ka pa rin eh. Sa pagbebenta, sa Mm. paggawa Yeah, ng yeah. Opo. Mm. Nandun pa rin. Yung excitement ko, Ma'am Rosie, at nakikita ng mga Mm. taga Hong Kong na nandito, ay dahil minsan dumarating sa akin or sa kahit na sino Mm. yung pagkakataon na mapapagod ka. Yes. Mapapagod ka. Pero ako po, Ma'am Rosie, hindi ko hinihintay yung pagkakataon na napagod ka, umayaw ka, tapos wala rin nangyari. Pero kung babalikan mo yung pangarap mo at bakit ka nag-join kay We Evolve tapos iiwanan mo na lang Mm. bigla, sino po ang talo? Ako po or sila? Ako Mm. po mismo. Yeah. Mm. Ako po I mismo. think So yun po, Ma'am Rosie. Mm. I think ano po, kanina meron kang slides. Parang gusto kong ipakita na dito yung slides mo kasi ayan, ayan. Ikaw yan, 'di ba? Yes po, Ikwento Ma'am mo ng Rosie. Last konti December yan. lang po siya, Ma'am Rosie. Mm. December, nung nagsilabasan po ulit yung aking mga pimples, bago Mm. ulit po ako umuwi dito. So sabi ko, anong ginagawa ng mga products namin? Bakit hindi ko Mm. ulit gamitin ang Mm. iba? No? Gamitin ang mga Mm. ibang products namin. So aside from Renew Soap, Ma'am Rosie, si Aqua Busset po natin ang isa pang naging way para gumaling ulit yung aking mga pimples. Mga So, pimples. Wow. opo. So, Eh. napakahilig kong gumamit muna ng products bago ko siya i-push. Mm. So, as long as nagiging okay at okay naman po lahat sa akin lalo. At yan pa rin yung patuloy na ginagamit ko lalo na dito sa Pilipinas, ang init. Pilipinas. Mm. Opo. So, si Aquabus po kasi, meron na po kasi siyang facial wash na napakamild na Mm. hindi na kailangan mag-peel off yung mukha. Yeah. So, Mm. and then ang maganda pa po, Ma'am Rosie, ay sa gabi. Kapag Yeah. ginagamit mo, Mm. hindi mo na kailangan gumamit ng ibang bagay para bumanat yung face mo. Yun ang ganda. And Mm. then ito po si Cafe Bueno po natin kasi kapag Kasi bumibigat ang timbang ko, salitan lang po sa Cafe Forma at sa Cafe Bueno. So dati-rati, Mm. Rosie, yung kape, mapili ako sa kape. As in, mapili po ako Mm. sa kape. Pero pag Mm. Cafe Bueno na ang pinag-uusapan at Cafe Forma na ang pinag-uusapan, sila lang sapat na sa akin. Mm. Dahil Wow. yung taste po niya at yung aroma,
Mm. Kapag tinimpla mo kasi siya, Ma'am Rosie, hindi siya malabnaw. Yeah. Tapos yung aroma niya, ang bango, lalo na yung cinnamon, kasi good for the health lahat. So yung aroma Mm. niya, tapos yung ano niya, yung kapag tinimpla mo siya, hindi mo sasabihin na ang labnaw, tinipid Mm. yung kape, hindi. Tapos mura pa siya po, Ma'am Rosie, mura pa siya. Yung mga taga Hong Kong po, napakamura po ng Cafe Bueno at saka Cafe Forma. And yung lasa po niya, talagang masasabi mo na Masarap. parang, hindi lang po masarap, Ma'am Rosie, dinaig pa Mm. po yung nasa Starbucks. Yeah, Dinaig oo. pa po ng Cafe Forma at Cafe Bueno ang Starbucks na kape. So, yun, Mm. Ma'am Rosie. Talaga And naman, eto nga totoo po, yun, totoo yun. si Flaunt It natin. Lalo na po dito sa Mm. Pilipinas. Pati po sa Hong Kong, Ma'am Rosie, napakainit. Pero ang Flaunt It, nandyan yung freshness mo lagi. Yung kahit sa Mm. hapon or sa gabi ka maliligo, kapag naka-Flaunt It ka, hindi lang sa nagpapaputi ng kilikili, pero yung pagka-freshness ng katawan mo, nandun pa rin eh. Mm. And yung ating hydrate lotion. Yung hydrate Mm. lotion, Ma'am Rosie, kahit dito sa Pilipinas or Hong Kong, minsan Mm. po, sabi ko po sa mga pumupunta sa akin sa shop, kapag hinahawakan ko po sila, so sabi ko, madali kong maipakilala si hydrate lotion natin. Bakit? Mm. I just compare my skin sa kanila, kasi po yung pawisin, Mm. Mm. kapag galing po kasi sa labas, mainit. Tapos ako rin po Mm. galing sa labas, mainit. Pero may Mm. mga malagkit na skin. At ikumpara mo dun sa nag-hydrate lotion, parang may Mm. moisturizer eh. Yes. Kung face natin ay ginagamitan natin ng moisturizer, si hydrate lotion po sa skin natin, pwede pati sa mukha. Mm. Ang ganda po ng lotion. So, yun po, Ma'am Yes. Rosie. Ito yung mga mga happy customers mo naman 'to. Yes po, ano po yan, palengke, sa labas po ng exit Mm. ng train ng MTR, anywhere po, Ma'am Rosie, nakakabenta po ako ng Mm. mga Next slide products po is natin. ayan, ito Yan, mga sa shop happy ko po customers yan. mo naman. Opo. So, Baka mamaya mga may repeat reorders po may nila yan, Ma'am mm. Rosie. So, lahat po sila mga repeat Mm. reorders na after nilang mag-try, nakakapag-repeat reorders na po sila. So, Yan. yan. Ikaw Yung yan. slide ko na po, opo, Ma'am Rosie, yan po, kapag meron akong binibigyan ng Presentation. appointment. Opo, kapag may Mm. nagpapa-appoint po sa akin, appointment, minsan kasi china-chat ako, Coach Abby, ano ba ang We Evolve? Sino ba si We Evolve? Paano Mm. ba gawin si We Evolve? So minsan kapag alam ko na yung taong nag-chat sa akin ay willing na willing, Ma'am Rosie, talagang binibigyan ko Binibigyan mo ng ng time. pagkakataon, ng oras, para Mm. ipakilala ang We Evolve. So from kitaan sa pagbebenta, Mm. binibigyan ko rin po sila ng mga technique paano magbenta. So, yun po, Ma'am Tin. Yeah. Ayan. Uh, Yan po yung sinabi ko kanina, Ma'am Rosie, na may ID po ako, even last year, nag-withdraw lang po ako sa We Evolve, sapat na. wow. Kumbaga parang, panatag kang umuwi, magbakasyon, kasi alam mong meron kang gagamitin na pera. Yes. Iba yung confident, Ma'am Rosie, na may pera, extra pera, sa alam Mm. mo na itong pera na ito ay ilalaan ko sa family, sa mga gastusin namin. Pero yung Yeah. ipinagpapasalamat Mm. ko kay We Evolve, Ma'am Rosie, ay yung perang ito, gagastusin ko para sa kung ano yung pwedeng gawin. So, yun, Ma'am Yes. Rosie, na
napakagandang gawin ang We Evolve dahil marami ang mababago. Bakit po, Ma'am Rosie? Every Monday, Mm. Wednesday, Friday, Saturday. Yung sabi ko po kanina, spiritual din, hindi lang financial ang nabago sa akin at yung pagiging, yung sa mindset ko, pati po spiritual. We Evolve lang po Mm. ang meron niya. Thank you so much, Ma'am Jean. Yes. We Evolve lang ang meron na pati ang spiritual, Mm. nababago ka. At yun ang Amen. pinaka-important. Totoo So, yun po, yun. Rosie. Tatlo po Mm. ang yung nabago sa akin. Number 1, Thank you. yung spiritual po. Mm. Alright. So I think, ito naman po yung ano ninyo, naging na-achieve ninyo because of ito yung mga nabili ninyo. Tama po ba? Yes, ma'am. Yan, Driven to Ma'am Rosie, yan po yung sabi ko, i-goal ko siya ng 8 months. Si Mas car po, natupad Ma'am niyo. Rosie, ay 8 months. Opo, 8 months ko na po Wow. siya. At yung yan po yung second house, na-build po siya ng 9 to 10 months nang dahil lang sa network ko. Wow. So, Wow. nag-start Amazing. ako, Thank you, Ma'am Lord, for Rosie. that. Opo, nag-start po ako, Ma'am Rosie, ng pagbebenta-benta lang. Dahil kay Renew Soap. At naparami ng We Evolve ang ating Kita niyo yun, products. ha? Kaya sabi ko po, Ma'am Kaya Rosie, yung mga products niyo dyan, ha? every time po, Ma'am Rosie, na may ina-announce ang ating chairman ng bagong products na ilalabas, na-excite po ako. Silent po Na-excite po ako, kayo. na-excite, at silent po ako nagdarasal na sana ilabas na. Chairman, baka naman. Yes. Ilabas na ang family Baka wash. naman. Ay, malapit na yan. Actually, yung mga maraming products ang lalabas po by 2024. So, ayan, excited tayo dyan. Alright. So, I think let's go na to our next question. Ang next question naman po natin, ano yung goal po ninyo ng network niyo po dyan sa Hong Kong? Pero bago niyo po yan sagutin, Coach Abby, may tanong lang po ako. Yung kita niyo po ba sa We Evolve, nawe-withdraw po ba dyan sa Hong Kong? Yes, ma'am. Doon po sa ating Visa card, nawi-withdraw din Yung po. Union Bank account, yung Union Bank na card natin. Opo, doon sa Union Bank, nawi-withdraw. Gamitin po ang any ATM machine dito po. Na may Visa. Basta may Visa. Okay. So yun, kasi gusto ko lang, para kumbaga, para makita ng mga nanonood na may mga prospects, mga kaibigan na nasa ibang bansa na, okay, so pwede pala nilang ma-withdraw talaga as long as may Visa yung card. Okay. So now, ano po yung goal ninyo sa network niyo sa Hong Kong? Gusto niyo ba kayo maging pinakamalaki dyan? Ilang milyonaryo yung gusto ninyong i-create? Ang pinaka-goal ko po, Ma'am Rosie, ay magkaroon ako ng maraming hindi lang kaibigan, kundi hindi ko matatawag na downline, kundi habang kami ay nagkakakilala bilang magkakaibigan, na kung ano yung nangyayari sa akin, yun din yung gusto kong mangyari sa kanila. Na kung ano yung nagawa ko, yun din yung gusto kong ituro sa kanila na kumbaga hindi lang Ma'am Rosie Gusto kong i-goal na maraming maging distributors ng We Evolve na tulad ng nangyari sa akin na hindi lang financial ang nagbago, kundi pananaw sa buhay. Wag lang sila mag-focus sa problema sa Pilipinas, kundi mag-focus sila sa kung ano yung pwedeng makapagpabago sa ginagawa nila sa Hong Kong. Kaysa mag-stay kung saan-saan, mag-network na, mag-we-evolve na. Yes. Gusto niyo rin po ba, Coach Abby, na
mag-event tayo dyan sa Hong Kong, mag-awarding tayo sa Hong Kong, mga ganon. Gustong-gusto po, Ma'am Rosie. Ako na po bahala maghanap ng venue natin. Pwede tayo sa Star Cruise. Ay, hello, Good si evening Chairman po, nanonood. Sir Chairman Roy. Good evening Oo. po. So, yun. Hinihintay ko po kayo. Hihintayin ko po kayo sa Hong Kong. Yeah, so let's see what we can do in Hong Kong, no? Kaya continue ka lang. Magparami ka ng mga distributors diyan sa Hong Kong. Mag-Star Cruise tayo, mag-event tayo diyan. Trainings, whatever, presentation, para mas tumibay pa at mas lumakas pa yung Hong Kong team natin. Now, let's go to our next question. I want you to answer this with all your heart kasi kanina naiyak ka na sa mga pag-usapan natin na kwento. Pero eto, kasi this is some kind of very personal. Bakit po ba mahalaga ang additional source of income para sa isang OFW? Mahalaga po ang another source of income bilang isang OFW, Ma'am Rosie. First thing, bago ko siya sagutin, I experience na manghiram din ng pera sa bangko. At Yeah. kung titingnan po ang salary, pagbabasehan po ang salary ng isang OFW, for example po ay 33,000 pesos convert ng salary namin. Kung magpapadala po sila dito sa Pilipinas, halimbawa po 2,000, tapos pinakamababa po na monthly na babayaran ay halimbawa 1,000 or 2,000 Hong Kong dollar. Magkano po sahod? 4,630. Napakadali pong computein. Ano po maiiwan sa kanila na para sa sarili nila? Kasi po naramdaman ko rin, na-experience ko rin po, Ma'am Rosie, na nag-stay ako sa park lang nung hindi pa ako nagne-network. Nag-stay ako sa park lang, waiting for the time na bumalik ulit sa bahay ng amo. Meron din mga OFW. Opo, meron din mga OFW po, Ma'am Rosie, na ayaw pong lumabas dahil po not enough ang kanilang allowance. Opo, na naiwan sa kanila doon sa mga pinadala nila sa family nila sa Pilipinas. So magastos sa foods and pamasahe, no? So bakit mahalaga na magkaroon ka ng another extra income? Hindi ko alam, Ma'am Rosie, kasi from the beginning hanggang ngayon, na-excite ako sa pagkakwento ng nararanasan ko noon at saka sa ngayon. No? Kasi talaga naman tunay na napakadaling gawin ang We Evolve, lalo na kapag nasa ibang bansa ka. Pero bakit mahalaga, okay, na magkaroon ng another extra income? Isa lang ang pwedeng, hindi mo kailangan ang motivation ng iba. Hindi mo kailangan itulak ka ng kaibigan mo para sumali kay We Evolve. Kundi, tingnan mo na lang ang buhay na meron ka sa family mo at kung nararanasan mo ngayon bilang isang OFW na gusto mong bumili ng mga bagay na para man lang sa'yo, kumbaga parang reward sa sarili mo pero hindi mo magawa, andyan lang ang We Evolve. Nandyan lang ang We Evolve na napakaganda dahil, babalikan ko po yung sinabi ko kanina, naka 7 heads ka na, status ka pa. Yes, totoo yan. Yun po. Naka 7 heads ka na, status ka pa. And all the privileges na nandoon, Ma'am Rosie, pag nandito ka naman sa Pilipinas, OFW ka, pagbalik mo dito sa Pilipinas, gawin mo si We Evolve, free delivery pa. We Evolve lang po. We Evolve lang po yan. Talagang ipinagmamalaki ko kahit po hindi po marinig ni Chairman. Maririnig niya yan. Mamalaki ko po ang We Evolve dahil napakalaking tulong po ng We Evolve. Napakalaking tulong po, Ma'am Rosie. By my experience, from head office going Parañaque, free delivery po. Pero sa mga ibang nagnenegosyo, per kilo, magkano po ang per kilo? 200 pesos. Imagine mo po yun, Ma'am Rosie, magnenegosyo ka.
free delivery na sa We Evolve. Dito pa lang sa free delivery, Ma'am Rosie, at saka sa ibang binebenta mo, hindi na free delivery eh. Doon pa lang makakasave ka na. Yes. Doon pa lang makakasave ka na. Kaya, ine-encourage ko lahat, yung mga hindi pa nag-member, na mga kakilala ko, promise ko sa inyo, nasa shop lang po ako, at kahit stockists or 7 heads, tutulungan ko po sila, Ma'am Rosie. Yan po yung promise. Yes. Thank you. Wow. So parang yung promise mo diretso tips na eh. Kasi yung question number 7 natin is anong tips ninyo sa mga OFW na gustong sumubok mag-business? Na gustong, Ayun. anong tips nyo sa kanila? Yan. Ang tips Bigyan mo po, na sila Ma'am ng tips Rosie. na yan. Yes, ma'am. Ang tips po, Ma'am Rosie, para sa mga kaibigan, sa mga nakilala ko lang sa Facebook, at yung mga nakilala ko sa airport na binentahan ko na ng Renew Soap at saka Colabus, pagbalik po nila ng Hong Kong, I hope to see them sa shop. Yeah. At kahit on the spot, pwede po sila makapag-start ng We Evolve. Basta I am willing to help them, Ma'am Rosie. Support and help. Wow. Kasi po ganyan po ang ating Yes. chairman at Thank ang you ating so mga much. BODs. Ganyan po sila. Alam mo, Yes. parang namamagnet yung kagandahan ng loob eh, Ma'am Rosie. Namamagnet yung kagandahan ng loob dahil yan po ang ating haligi eh. Yung foundation natin, mabuti, mabait sila sa atin lahat na bilang distributors. At yan din, kapag kinuha mo yon at inilagay mo sa puso mo yon, maibibigay mo din sa iba. Hindi ka pwedeng magbigay sa iba kung wala ka. Yes. Hindi mo mararanasan ang magbigay kung wala ka. Kung hindi mo naranasan ang bigyan. Eh, binigyan ako ng BODs ng pagmamahal, ng support. So, yun po, Ma'am Rosie. Talagang excited po talaga ako. Lalo na ngayon sa version 2. Thank you. Yeah, thank you so much, Thank Coach you so Abby. No, much ang dami naming natutunan, and I believe etong 30 million viewers natin, marami din silang natutunan, no? Kasi sabi nga ni Coach Hesper, namamagnet ang magandang loob. Okay? So, ngayon, let's go to our last and final question kasi almost time na tayo. So, eto na lang po. Ano yung mga encouraging message niyo po sa mga viewers natin, sa lahat ng mga distributors to make them stay and continue, magtuloy-tuloy lang? And of course, sa mga hindi ba part ng ating We Evolve family? First, do not stop learning. Huwag mong hintuan na, kasi sa pakikipag-usap pa lang nakakakuha ka na ng learnings sa ibang tao. Huwag mong, kumbaga parang, yung mga nakaraan, pwede mo nang bitawan at humanap ka ng bago. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, na hindi mo na kailangan itanong sa mga kaibigan, itanong mo sa family mo. Kasi ako, Ma'am Rosie, talagang sa simula pa lang, ginawa ko ang networking ng ako lang. And I always put myself na hindi mo, kumbaga kahit wala si upline mo, ikaw yung pinakamahalaga na gawin mo kung ano, kasi ikaw yung nakakakita ng vision and mission. Mag-set ka lang ng objective mo, ng layunin mo. No? After mong mag-set ng objective mo, mag-set ka ng goal mo. After that, goal mo, mag-focus ka. Hindi man nangyari yung ifino-focus mo ngayon, i-rephrase mo. Gumawa ka lang ng bagong, i-rephrase mo lang, anong pwede ko pang gawin? Ano pa yung pwede kong ibuhos dito para makuha ko yung mga bagay na hindi ko pa nakukuha, na hindi ko pa nagagawa. Kasi po sa akin, Ma'am Rosie, dahil sa yung nakikita nyo sa akin, nandyan yung excitement pa rin. Pero I always rephrase yung ginagawa ko. Para lang po akong gumagawa ng lesson plan. Objective dito, objective dito.
and yung action. Kapag nagawa ko yung isang bagay, ine-evaluate ko. Ine-evaluate ko yung sarili ko at saka yung ibang tao. Alin doon yung way ko para makapag-approach ng ibang tao? Alin yung way ko na kapag hinindian ako, rejections, alin yung way ko para mag-respond sa kanila? Alin yung way ko na kailangan ko lang still mapagkumbaba? Kapag may itinuro, kailangan mong nandyan. At bilang isang upline or isang leader ng We Evolve, huwag kang mapapagod. Kapag hindi Yes. ka pa member ng We Evolve at nasa Hong Kong ka, nasa Central lang po ako, chat mo lang po ako. Agad-agad. Chat mo lang po ako. So, yun lang po. Kita-kit sa Central. Yun lang po. Sumubok sa mga hindi pa nag-join ng We Evolve. Sumubok po. Sumubok ka. Ipapromise ko sa'yo, nandito lang po ako. Yes. Promise ko po yun. Thank you so much. Yun po. Yakapin mo yung pagbabago sa buhay na pwedeng magpabago sa'yo. Huwag mong hintayin na uuwi ka ng Pilipinas na wala kang naipon para sa sarili mo. Hindi sa pamilya mo, kundi para sa sarili mo. Yes, totoo yun. So, yun lang po, Ma'am Rosie, kailangan balancing. Kailangan po balancing. Mag-ipon ka para sa family mo, mag-iipon ka para sa sarili mo. Huwag mong pagkutan ang sarili mo, lalo na kapag ikaw ay kumikita na. So, sobrang thankful ako, Ma'am Rosie, dahil yung sabi ko nga na sana ako din makipag-usap kay Ma'am Rosie, sana ako rin makipag-usap kay Ma'am Tin, dahil wala po akong chance sa Hong Kong, Ma'am Rosie. Dahil sa oras po ay pagluluto. So, yun, ang pinakamaganda, hingin lang kay Lord kung ito ba ay para sa'yo. Yes. And follow na ang pera. Yes. Pina-follow na mo ang pera, Ma'am Rosie. So, yun. Thank you so much po. Maraming salamat po, Ma'am Rosie. Ang dami nating natutunan. Thank you so much. Thank you so much, Coach Abby. And of course, as I was listening to your kwento, it reminded me of myself, 14 years ago. So, ako din 10 years ako sa Japan. So, most experiences ng mga OFW, may mga 10 years na, 20 years na, yung iba uuwi, matanda na, wala pa ring pera, wala pa ring ipon. Kasi habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa, inuubos lahat para sa pamilya. And your words are very true and good. Mag-save tayo for our family, but still we have to also save for ourselves. Kasi nga, tumatanda, nagkakaedad, who will take care? Some old version natin is yung younger version natin. So, habang may lakas pa tayo, habang medyo bata-bata pa tayo, kaya pang kumita ng malaki, while giving the extra help sa ating mga mahal sa buhay, huwag talagang kalimutan mag-save for ourselves. So kung halimbawa may goal ka na gusto ko at the age of 60, meron akong at least 5 million sa bank ko. So gumamit ka na ng calculator. Magkano ang kailangan mong kitain para makapag-save ka ng ganong amount bago ka mag-retire. At yung amount na yun, I'm pretty sure kayang ibigay yan ni We Evolve. Kasi yung system natin is binary, hybrid. Yung dropshipping pa lang natin, unlimited yung income. So, pwede kang kumita ng malaki. Depende sa pangangailangan, depende sa pagsisipag, okay? Depende sa determinasyon na anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? So, thank you so much, Coach Abby. Your story was so amazing. I know maraming na-touch na mga viewers natin. All right. I think we're good. Thank you so much, Coach Abby. Do you have any last message po? God bless us all po, Ma'am Rosie. Yun po yung pinaka-message natin na magtiwala lang kay Lord, magtiwala sa sarili, at magtiwala sa We Evolve dahil andito pa rin tayo na patuloy na nagmamahal sa We Evolve at tinitignan talaga natin kung ano yung nakakabuti sa nakakarami.
Kaya Yes. trust, lalo na sa We Evolve, nandito lang po kami. And thank you so much po, Ma'am Rosie. And We Yes. Evolve at lahat ng mga ating viewers and kay Lord dahil nagkaroon tayo ng chance na magkasama at mag-usap. Thank you so much Yes. po. Magandang gabi Thank po you sa so lahat. much. Magandang gabi.